Ang RS 716 ang pangunahing batas na nagbibigay kahulugan sa lokal na autonomiya sa Pilipinas. Binibigyan nito ng kapangyarihan ang mga probinsya, lungsod, munisipalidad at barangay na pamahalaan ang kanilang sariling mga gawain. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Sa loob ng balangkas ng konstitusyon at pambansang batas. Ang barangay ang pangunahing unit pampolitika, nagsisilbing pangunahing unit sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga patakaran, plano, programa, proyekto at aktibidad ng pamahalaan sa komunidad. Ito rin ay isang forum para sa kolektibong paggawa ng desisyon sa komunidad na nagtataguyod ng partisipasyon ng mga tao sa pamamahala. Ang punong barangay o barangay captain, ang punong tagapagpaganap at presiding officer ng sangguniang barangay. Ang sangguniang barangay ay ang legislative body na binubuo ng 7 kagawad o konsehal at ang SK chairperson bilang ex officio member. Barangay secretary at barangay treasurer ay mga itinalagang opisyal na tumutulong sa mga administratibo at pinansyal na gawain. Ipatupad ang lahat ng batas at ordinansa na naangkop sa loob ng barangay. Makipagnegosasyon at pumasok sa mga kontrata para sa barangay na may pag-apruba ng sangguniang barangay, simula ng pagpasa ng mga ordinansa at resolusyon. Ang sangguniang barangay ang lokal na gumagawa ng batas. Kasama sa mga kapangyarihan nito ang paggawa ng mga ordinansa kung kinakailangan upang gampanan ang mga responsibilidad na ipinagkalob dito ng batas. Pag-apruba sa taunang at supplemental na budget ng barangay. Pagpapataw ng mga buwis, bayarin at singil na pinahintulutan ng local government code. Pagre-regulate sa paggamit ng mga ari-arian ng barangay. Pagbibigay para sa pagtatayo at pagpapanatili ng mga pasilidad ng barangay. Pagtitiyak ng paghahatid ng mga pangunahing serbisyo tulad ng kapayapaan at kaayusan, pamamahala ng basura, kalusugan at iba pa. Ang RA 7160 ay hindi tumutukoy ng isang mahigpit na sunod-sunod na pamamaraan ng paggawa ng batas tulad ng Kongreso, ngunit nagtatakda ito ng mga pangunahing prinsipyo. Anumang miyembro ng sangguniang barangay ay maaring magmungkahi ng isang ordinansa. Ang punong barangay ay maari ding magmungkahi ng mga ordinansa o resolusyon. Ang iminungkahing ordinansa ay tatalakayin sa mga sesyon ng sangguniang barangay. Hinihikayat ang pakikilahok ng publiko. Sinusuportahan ng RA 7116 ang mga pagpupulong ng barangay kung saan maaaring maglabas ng mga alalahanin at mungkahi ang mga miyembro ng komunidad. Ang mga ordinansa at resolusyon ay dapat alam mo, ipaskil sa hindi bababa sa 3 kitang-kitang lugar sa barangay sa loob ng hindi bababa sa 1 linggo pagkatapos ng pag-apruba. Ang punong barangay ang namumuno sa mga pulong ng sangguniang barangay. Pagkatapos ng pagpasa ng mayorya ng lahat ng miyembro, ang ordinansa ay ipinapasa sa punong barangay. Inaaprubahan ito ng punong barangay sa pamamagitan ng pagpirma, o maaring i-veto ito kung illegal o nakakasama sa kapakanan ng publiko. Kung na-veto, maaring baligtarin ng sangguniang barangay ang veto sa pamamagitan ng 2/3 vote ng lahat ng miyembro nito. Kapag naaprubahan na ang ordinansa ay may bisa sa loob ng barangay. Ang pagpapatupad ay karaniwang ginagawa sa pamamagitan ng mga barangay tanod at pagsubaybay ng komunidad. Ipinag-utos din ng RA 7160 na ang isang barangay assembly ay dapat gaganapin ng hindi bababa sa 2 beses sa 1 taon. Ang asembleya ay nagsisilbing talakayin ang mga problema ng komunidad, pakinggan ang mga ulat sa mga aktibidad at pananalapi, at magmungkahi at talakayin ang mga ordinansa. Ibig sabihin nito, binibigyan ng kapangyarihan ang mga miyembro ng komunidad na direktang maimpluwensyahan ang batas ng barangay. Kaya, ang mga ordinansa ng barangay ay hindi dapat sumasalungat sa munisipal o lungsod, panlalawigan o pambansang batas. Maaring, alam mo, suriin ng mga konseho ng munisipyo o lungsod
ang mga ordinansa ng barangay kung nakakaapekto ang mga ito sa mas malawak na usapin ng jurisdiksyon, lalo na kung kasama ang mga buwis o regulatory fees. Ang pondo ng barangay ay dapat gamitin ayon sa mga patakaran ng budget sa Republic Act Evidence 60, simula sa Section 329 pataas. Kaya, para lang bigyan ka ng ideya, ang mga halimbawa ay madalas na ginagabayan ng code. Alam mo, kasama dito ang mga bagay tulad ng curfew para sa mga menor de edad na may malinaw na oras, syempre. Mayroon ding mga bayarin sa barangay clearance, mga ordinansa laban sa pagkakalat, pamamahala ng alagang hayop para sa mga aso at ligaw na hayop, at maging ang mga ischedule ng paglilinis ng komunidad. Ang RS 7116 ay nagbibigay sa mga barangay ng maraming kakayahang umangkop, ngunit nagtatakda rin ito ng malinaw na mga pananggalang. Kaya, isulong natin ang grassroots democracy. Ito ay tungkol sa pagbibigay kapangyarihan sa mga komunidad mula sa pinakababang antas, tinitiyak na ang boses ng bawat isa ay tunay na mahalaga. Kaya, upang matiyak ang transparency, mahalaga na magkaroon ng mga pampublikong pagpaskil at magdaos ng mga pagpupulong, alam mo, upang manatiling may kaalaman at kasangkot ang lahat. At mahalaga na kailangan ng pagkakahanay sa mas mataas na batas, tinitiyak na ang mga lokal na aksyon ay hindi sumasalungat sa pambansang batas. Para sa karagdagang impormasyon, maaari mong tingnan ang RA 7116. Ang buong teksto ay available online o sa pamamagitan ng mga opisyal na website ng gobyerno. Gayun din, may mga DLG guidelines at memo tungkol sa pamamahala ng barangay, kasama ang mga training material ng Local Government Academy kung gusto mong mas malalim na suriin.